Sana all. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Boss D at your service. Another day, another uratan session. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balumbalunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga switik, lahat ng mga hudas, lahat ng mga satanas, mga demonyo sa Pilipinas. Lahat ng mga sindikato, magnanakaw, manguumit, mandurukot, lahat ng mga sinungaling mambubudol, at lahat ng mga impakto, mga pendeho, lahat ng mga sumisipsip ng kaban ng Pilipinas. Kamusta ang buhay-buhay? Pasensya na. Hindi ako nakapag-vlog nitong mga nakaraang araw dahil dito. Hindi, nagano ko eh. Medyo masama ang ating pangangatawan itong mga nakaraan. Oo, pero okay lang yan. Okay lang. Basta bali-balita pa rin. Walang katapusang pagbabalita pa rin mga bossing ang ating ihahatid sa inyo kahit na tayo ay tila mo medyo masama ang ating pakiramdam. Ayan. By the way, highway ha. Ayan, naku po. Teka lang, ayusin natin to. Medyo malaki. Nalakihan ko ng sobra. Ayan na nga mga bossing. Tayo po ay papunta ng Davao City. At Davao City kasi syempre maghahatid tayo ng ayuda. Malupit na ayuda muli. Malupit na pag-aayudang muli mula sa SMNI Foundation Disaster Relief Operations. Ayan, nasa inyong mga screen ang mga GCash. Yang una, yung 099528491117, ang pangalan niyan Marlon Rosete, MR. Yung sa baba naman, 0917714180, ano naman po yan? Hannah Jane Sancho. So yung mga from abroad na magpapadala via bank, yan po yung mga pangalan. Marlon Rosete and Hannah Jane Sancho. Yan po yung mga numbers na yan. Mga bossing ng SM na yan. So tayo po bukas ay pupunta ng Davao. Tapos tayo po ay magre-relief operation saan sa mga nasalanta ng lindol sa Davao Oriental. Mga 3 araw ulit yan. Ibang klase mag-relief operations ang SMNI Foundation. 3 araw ulit. Nung nasa Cebu tayo, 3 barangay, 3 araw diretso. Ngayon naman, dyan sa may Davao Oriental, 3 araw din po tayong maghahatid ng tuwa sa mga nasalanta ng lindol. Malakas yung lindol dyan. 7 point something. 7.6. Kasi doon sa Cebu, 6.9. At nasusundan-sundan pa. Dito naman sa Davao Oriental, 7.6. Ang lakas nun. At marami din tayong mga kababayan dyan. Bagamat konti lang ang nasawi dyan, pero marami tayong mga kababayan dyan na talagang apektado. At syempre, kapag may mga lugar na apektado, nandiyan dyan ang SMNI Foundation. Maghahatid po tayo dito po pag nagbigay ang SMNI Foundation ng relief goods. Hindi po yan basta-basta. Yan po ay nakalagay sa mga mapapakinabangan na sisidlan. Diba? Usually pag nagbibigay ng ayuda, yung mga ibang mga network. Kayo na mag-isip kung anong mga network yan. Ang lalaking mga network niyan ha. Ang lalaking mga foundation yan ng mga media. Pero pag nagbigay sila, kapurit lang. Pero grabe, tumanggap ng mga yan.
Grabe magsipagtanggapan ng mga ano yan, ng mga tawag dyan, yung donasyon. Pero pag nagbigay, kapurit. Ang SMNI Foundation, walang corruption. Hindi ko sinasabing corrupt sila, ha? Pero ikukumpara mo yung tulong na ibinibigay ng SMNI Foundation sa ibang mga nagbibigay ng tulong. Yung sa kanila nakalagay sa plastic bag, yung tulong ng SMNI Foundation nakalagay saan? Sa balde. Yung palang lagayan, mapapakinabangan na. Lagayan pa lang, mapapakinabangan na. Lalo na yung laman noong noong balde na yon, nasamot-saring groceries po ang laman niyan. At hindi lang po yan ang ipinamimigay natin. Tayo po ay nagbibigay ng 5 galon. Hindi isa. Hindi isang bote, hindi isang litro. 5 galon na tubig, ha? Magagamit yung 5 galon na tubig siguro 1 linggo. Magagamit 1 linggo yan. Bibigyan natin ng 5 galon na tubig. May itatapon pagkatapos? Hindi. Saan nakalagay yun? Yung lagayan niya, yung mismong may gripo na kulay blue. Doon pa lang, panalo ka na. Pag naubos mo yung tubig na yun, may lagayan ka ng tubig. Di ba? Ka lang, bibili ka lang, ilalagay mo doon. Sa'yo na yun. At hindi lang yan, mga bossing, nagbibigay pa tayo ng 1 sakong bigas. 1 sakong bigas, hindi lang to 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. 1 sakong bigas ang ipinamimigay at hindi po yan amoy palay. Hindi po yan amoy, hindi yan amoy lupa. Yan po ay talagang high grade na bigas. Yung pong mamahalin na bigas na hindi natin mabili-bili sa palengke. Dito sa SMNI Foundation, pinamimigay po yan. Grabe kaayo. At hindi lang yan. Hindi lang yan ang ibinibigay nila sa ibang mga foundation. Pag namigay, plastic, layas. Dito hindi. Dito hindi. Bibigyan ka pa ng hot meals. Alam mo yung hot meals? Mainit na pagkain, kanin at ulam at hindi lang isa. Pang isang buong pamilya. Hindi ito arroz caldo. Hindi ito lugaw na may sahog na kalahating itlog. Hindi po yan ganon, ha. Ito po ay hot meals. Ilang piraso na kanin at ulam, nakakainin mo na lang. So, yung inuwi mong biyaya galing sa SMNI Foundation, hindi mo na muna iluluto. Tititigan mo muna. Bakit? Kasi meron kang kakainin. Mga anak, isa sa'yo, isa sa'yo, isa sa'yo, isa sa akin. Kumain muna tayo. Yung mga nakikita nyong grocery, bukas na yan. Kasi may chicha na tayo ngayon. Ganun ang SMNI Foundation. Ganyan magmahal ang SMNI Foundation. Ganyan magmahal si Pastor Apollo Kibuloy. At ganyan magmahal ang mga nagdo-donate sa SMNI Foundation. Kaya sa mga nakakaluwag-luwag at nais na i-share ang kanilang blessing, andyan po sa inyong mga screen ang mga GCash number. Napupuno din kasi yan. Pero sige lang, kaya 2 numero na inilagay natin. At maraming salamat sa mga silent donors ng SMNI Foundation. Ako, tuwan-tuwa ako talaga when I received a call that we will be going to Davao to share yung blessings coming from SMNI Foundation. Ang saya-saya talaga ng puso ko. Kaya sabi ko, hindi na naman ako makakapag-vlog ng matino sa ilang mga susunod na araw. Pero okay lang yan. Basta ang importante, makapaghatid tayo ng galak, makapaghatid tayo ng pagmamahal, makapaghatid tayo ng suporta. Hindi man kalakihan pero sisiguraduhin natin na substantial, makakatulong na naman tayo sa ating mga kababayan. Kaya, ayan nandiyan po sa inyong mga screen
0995284911 0917-714-1820. Ano nyo lang po, ipadala nyo lang po dyan yung inyong mga donasyon. Sigurado, zero corruption. Mula piso hanggang huling sentimo, mapupunta sa mga nangangailangan. Oh, di ba? Sarap. Sangka pa. Oh, ayan na nga. Naku po, mainit na mainit pa rin ng mga issues ng bayan nating Pilipinas, mga bossing. At talaga naman, dito muna tayo sa imaheng ito. Bago tayo magsimula doon sa ating mga issues, gusto kong tingnan nyo lang muna. Tingnan nyo muna itong imahe na to. Ayan. Ayan. O yan pong mga yan, sila po yung mga ngayon na binabatikos ng mga troll. O nagsimula iyan kay Rodante Marcoleta. O nakita nyo naman, hindi ba? Si Rodante Marcoleta ang naging Blue Ribbon chairman. At napakaganda nung kanyang hearing. Dalawang hearing pa lang, maganda direksyon ng hearing po. Tragis napunta na sa inagaw bigla yung hearing, tapos binaboy-baboy yung hearing. Oo, na nung una ang involved yung mga key players talaga. First two hearings ni Marcoleta, lumabas na kagad yung mga pinaka-importanting pangalan. Lumabas na yung pangalan ni Zaldico. Lumabas na yung pangalan ni Mar Romualdez. Nung lumabas yung pangalan na yon, nagulantang ang Senado. Dahil syempre may mga kaalyado, saan ba papunta yon? Pag napunta na kay Zaldico, napunta na kay Romualdez, saan na papunta yon? Papunta na sa Malacanang yon. Kaya ngayon, sa tingin ko, inactivate nila kagad. Oy, teka, huwag kayong papayag. So yung mga kaalyado nila sa Senado, biglang nagkaroon ng pag-agaw ng kapangyarihan sa Senate presidency, at syempre inassign, tinanggal yung napakaganda namang takbo ng investigasyon. Tinanggal dito kay Marcoleta at inilipat. Inilipat kanino? Inilipat kay Panfilo Lacson na ginulo yung hearing. Nung ginulo yung hearing, nung labo-labo na yung hearing, ang dami ng diversions, biglang umalis, tapos ibinigay doon sa walang kaalam-alam sa batas na si Erwin Tulfo, na hanggang ngayon wala pang desisyon kung kailan ulit magkakaroon ng hearing. O bakit? Bakit ba sa tingin nyo hanggang ngayon hindi pa nasusundan yung investigasyon? Tinigil na ng Kamara investigasyon, tapos may ICI na pasikretong nag-iimbestiga. Pasikreto dahil hindi natin alam ano nangyayari dyan. Saan ka man makakita? ICI, inimbita si Romualdez. Paglabas ni Romualdez, nagpapasalamat siya. Di ba? Magpapasalamat ka lang sa isang komisyon, sa isang komite kung maayos yung napag-usapan nyo ron. Mantakin mo, paglabas ni Romualdez, nagpapasalamat sa ICI. Ibig sabihin hindi siya ginisa doon. Ibig sabihin hindi siya tinusok-tusok doon, tinuyok-tuyok doon, hindi siya binigti-bigti doon. Maganda yung naging usapan nila. Saan ka makakita ng ganyan, hindi ba? So ngayon nakahinto, naka-float yung hearing diyan sa Senado. Dahil alam naman natin, para maiset nila yung mga diversion. Sino ang may mga diversion ngayon? Si Bongo. Si Bongo ngayon, sinasabi nila na si Bongo daw ay may mga kamag-anak na kontraktor. Ano ngayon? Putang ina, kamag-anak na kontraktor, samantalang dyan nga sa Kongreso, sila mismo yung kontraktor Di ba? Diyan sa Kongreso, yung congressman mismo kontraktor, yung mga anak kontraktor Doon na pupunta yung mga budget, yung mga project, tapos hindi ninyo sinisita. Ito si Bongo, yung kanyang ama at yung kanyang kapatid ba? O kapatid sa labas, may mga kontrata sa gobyerno na ang tagal-tagal naman na hindi pa siya senador. Nakakakuha na ng kontrata mga yun. Siya'y alila pa lang ni Pangulong Duterte, nakakakuha na ng kontrata mga yun. Bakit hina-highlight ngayon? Ang tanong kasi dito, ito bang CLTG na ito? Ito bang kontraktor na tatay at kapatid niya, may ghost project yun? Meron ba? O di ba?
Kasi kung wala namang ghost project, ano ba pinag-uusapan natin dito? Hindi ba ghost project? Kasi yung ghost project, 100% ninakaw yung pera na yun eh. O, ang tanong, diyan ba sa Davao, let's say for example, nagkaroon ng merging or nagkaroon ng partnership itong mga diskaya sa mga kontraktor na yan, na hindi naman si Bongo, hindi nga siya board member, board of director, hindi nga siya isa sa mga may-ari ng mga kumpanya na yan, although kamag-anak niya. Ano naman magagawa? Kung halimbawa ako, may kamag-anak akong adik na din ako. O hindi ba? Diyos ko naman, conflict of interest ang pag-uusapan natin. Hindi pa ba conflict of interest si Boying Rimulya at saka si SOJ Rimulya na nasa parehas na administrasyon? Si Bongbong Marcos na presidente tapos yung pinsan Speaker of the House. Hindi pa ba conflict of interest yan? Okay lang naman ang magkakamag-anak so long as hindi mga magnanakaw. Yun kasi ang issue dito. Nagnanakaw ba mga yan? Kung hindi, kung spekulasyon nyo lang, imposible naman na hindi magnakaw. Magkakamag-anak, imposible naman na hindi napapaboran yan. Yung kamag-anak, kanang kamay ni Pangulong Duterte, yun na nga ang masama eh. Ang reputasyon kasi ng mga Duterte, walang palakasan. Ang reputasyon ng mga Duterte, sabi nga nung panahon nga ni Duterte, ang mga bidding, hindi daw pamurahan eh. Kasi noong mga nakaraang administrasyon, kung sino yung pinakamura, yun ang kinukuha. Ang problema, pag mura, substandard. Kay Pangulong Duterte, hindi daw yan uso yung pinakamura, hindi. Kung sino talaga yung kayang mag-deliver nito, yun ang natin, yun ang may reputasyon mag-deliver ng isang proyekto na matibay talaga at mapapakinabangan ng mahabang panahon, yun ang ina-approve. Ngayon, Diyos mio, ghost project literal, as in walang kahit isang bakal wala. Tapos ang iniimbestigahan natin si Bongo na may tatay na kontraktor at saka may kapatid sa labas na kontraktor na wala namang patunay na nabibigyan ng pabor. Puros spekulasyon lang. Ay, imposible naman. Kung yan ang natin, pagbabasihan natin, spekulasyon, hindi ba, mas dapat mag-speculate tayo na yung mga pagnanakaw sa gobyerno, since si Bongbong Marcos ang pumirma niyan, siya ang pinuno ng sindikato? Pwede bang ganon? Kasi yun, meron tayong ebidensya. Sa flood control project for 2025 alone, ilan pong ghost projects yan? So pwede na ba natin sabihin na si Bongbong Marcos ng ulo ng sindikato ng pagnanakaw na yan? Bakit hindi iniimbestigahan yung eksaktong mga ghost projects ngayong 2025? Bakit ang sinisilip yung mga kamag-anak ni Bongo, yung etong si Chis Escudero, isa pa. Yung mga meron daw si Chis Escuderong bayaw. May bayaw daw na kontraktor. Ano naman kung kontraktor yung bayaw niya? Hindi ba putyang inang yan, kung hindi siya ang may-ari at kung wala namang nakukuha yung bayaw niya na yun na proyekto sa distrito niya, anong problema? Lahat naman tayo may mga kamag-anak, yan? Tatanggalin na nating mga kamag-anak natin. Tsaka okay lang, okay din naman na magduda kayo tungkol sa mga kamag-anak Ayos yan. Pero ang pinagdududahan natin, yung mga kalaban lang. Pagka para sa inyo, kapag kasi Bongbong Marcos na ang daming ghost project daw dyan sa Ilocos Norte, ang daming substandard projects daw dyan sa Ilocos Norte, si Bongbong Marcos na kaalyado mismo ng mga diskaya, si Bongbong Marcos na pinatakbo mismo yung mga diskaya dyan sa Pasig para siraan si Vico Soto, hindi natin hina-highlight as conflict of interest. Ano yan? Self-serving? Ano yan? Double standard? Hindi ba? Katulad niyan, itong kamag-anak issue kay Chis Escudero, smokescreen lang yan to hide the truth about Martin. Paglilihis lang ito, kasama ito sa script ni Martin para ilihis ang usapan sa tunay na issue. Ang halos 1 trilyong pisong flood control ayuda scam sa ilalim ng 3 termino niya bilang speaker. 3 terms bilang speaker. Napakaraming korupsyon. Hindi yun ang tingnan natin. Bakit ang tinitingnan natin? May bayaw. Ito naman, may kapatid sa labas. Diyos mio. Alam mo, bahagi yan ng 3D strategy ng mga kampon ni Martin. Destroy, divert, and distract.
Una, destroy the person who exposes misdeeds. Destroy yung tao, halimbawa si Chis Escudero. Number 2, divert attention away from the fact that all evidence points to Martin being Zaldico's biggest and most powerful backer. Si Martin Romualdez ang Speaker of the House, siya ang bossing. Tapos involve yung kanyang kanang kamay na head ng Appropriations Committee. So the buck stops sa dalawang tao na yan. So bakit ang sinisita natin si Chis Escudero na may kamag-anak lang na kontraktor na wala namang kontrata sa kanya, na wala namang kontrata sa kanilang probinsya, nagkataon lang kontraktor. Ano naman, pakikialaman mo ba kung hindi naman ikaw konektado doon sa negosyo niyo, bakit mo siya pagbabawalan magnegosyo? Kung halimbawa ba si Chis Escudero, yung bayaw niya na yan may catering business. Tapos lagi niya nang hindi catering, restaurant, tapos lagi siya diyan kumakain, ibig sabihin corrupt na siya dahil doon siya lagi kumakain, ganon. Ano yung pangatlong D? Distract. Again, 3 D ito. Destroy, sisirain yung isang tao para ma-divert ang issue at i-distract ang mga publiko so they are not focused on the true criminals. Destroy, divert, and distract. Talagang ililipat mo sa ibang tao para yung mga tatanga-tanga na mga naniniwala pa sa kanila mawala doon sa totoong issue. Again, the real issue here is ghost projects, corruption ng gobyerno 2023, 2024, 2025 for the whole of that 3 budgets. Ang nasa batas po natin, pinakamataas dapat ang budget ng Department of Education. Pero yung 3 budget na yan, mga bossing, ang pinakamataas DPWH. Under Romualdez, Zaldico, and Marcos Sr., ang pinakamataas dyan, DPWH. So labag sa batas po yan. At ito pa ang pinakamatindi, 2025 budget Oo. Ang budget natin since yung mga nakaraan pa hanggang 2023 at 2024, ang budget natin 4 na trilyon lang. 4 na trilyon. Noong 2025, itinaas nila yung budget to almost 7 trillion, 6 point something trillion. Tinaasan nila ng 2 trillion yung budget natin. Tapos anong nangyari? Ayan, puro ghost project. Tapos ngayong 2026, ganun pa rin. Kung magkano yung budget natin noong 2025, tinaas ng 2 trillion. Ganun pa rin sa budget natin sa 2026, mga bossing. Tapos wala naman tayong nakikitang pagbabago. Since 2023 budget, 24, 2025, ano mga pinangako ni Bongbong Marcos? Pinangako niya 1 milyong pabahay, itutuloy yung build. Meron ba? Wala, di ba? Wala. Anong Loko-loko ka ba? Anong na naman? Wala talagang infra. Mantakin mo, tinaasan ng 2 trilyon yung budget, tapos walang construction na matino. Puro pagnanakaw, tapos sasabihin mo, teka, hindi ako sangkot dyan. Sasabihin ni Bongbong Marcos, hindi siya sangkot. Inapprove niya na tumaas. Actually, ang nagbigay nga ng budget siya kasi ganito yan. Magkano ang koleksyon ng gobyerno? Sige. Ang budget natin para sa taong 2025, 6 point something trillion. Uy, tumaas, boss. 4 trillion lang nun taas natin para sa serbisyo. Diba? Tapos yung pera na yon, yung 6 trillion na yon, ibibigay yun sa Kongreso. Yung Kongreso ang mag-a-allocate nun kung saan nilang mga ahensya ilalagay at yung mga ahensya ng gobyerno nasa kanila kung dadagdagan nila yung budget o babawasan nila yung budget. So Congress ang gagawa, Pangulo ang nag-set ng numero, Congress ang maghahati-hati ng pera, tapos sasabihin nyo, pukin ang ina nyo, hindi kayo sangkot sa pagnanakaw ng hayop na yan. Kayo ang nagtaas ng budget, kaya nyo pala itinaas yung budget, putang ina nyo. Yung pala magnanakaw kayo ng sandamukal. Mga hayop talaga hindi ba? So dito ngayon, mga bossing, sinisiraan si Chis dahil siya ang unang nagdawit sa pangalan ni Martin Romualdez.
at ni Saldico sa mga anomalya sa 2023, 2024 at 2025 budget. He was the first to sound the alarm regarding the suspiciously large amount of funds allocated for flood control projects, and he continued to be the brave enough or to be the one brave enough to expose the shenanigans of Martin and Zaldi. Sino? Si Chis Escudero. Actually, si Mig Zubiri, damay nga siya dyan dahil Senate President siya nung mga panahon na yan. Bakit si Mig Zubiri hindi iniimbestigahan? Di ba? Kasi kung alam ni Chis Escudero yung transaksyon ng bayaw niya, bakit niya ipapasubo yung sarili niya at makikipagbanggaan kay Martin kung corrupt si Chis Escudero? Di yan makikipagbanggaan kay Martin. Hindi niyo pwedeng gamitin yan kay Bongbong Marcos. Bakit? Hindi naman siya nakikipagbanggaan eh. Nagtayo lang siya ng investigative body para sabihin na nag-iimbestiga siya. Pumunta siya sa mga flood control areas, projects na mga ghost. Kasi talagang hindi niya na hindi niya na maitatanggi. Mga tao na mismo naglalabas ng mga video eh. Napalpak yung mga proyekto eh. So ngayon, nagpunta lang siya doon para sa optics, tapos nagbuo siya ng investigative body para masabi sa tao na may ginagawa siya. Pero may pinapangalanan. Meron na siyang mga malalaking mga politiko na binabatikos. Si Pangulong Duterte, mga congressman, pinagbababanggit niya noong panahon niya. Ito, si Bongbong Marcos meron? Wala. Di ba? Kontraktor ng Octagon sa Tacloban Airport yung bayaw ni Chis Escudero, pero hindi ibig sabihin nun na proyekto ba ni Chis Escudero yun, yung Tacloban Airport? Hindi naman. Independent naman na kontraktor yung bayaw niya at may mga kontrata sa gobyerno. Galing ba kay Chis yung kontrata? Hindi. Bakit nila hina-highlight yung bayaw ni Chis? Hindi naman nagbibigay ng project si Chis doon ever. Kahit siya sa atin yung mga project ng bayaw ni Chis Escudero, wala kayong makikita na anomalya. Walang ghost project, walang substandard, lahat natapos, nasuri, so walang issue. Bakit hina-highlight yan ngayon? Ang pagiging contractor, mga bossing, hindi yan illegal. Being related to a contractor, hindi rin po yan illegal. Ang illegal po, yung mandurugas ka. Ang illegal yung mandaraya ka. Ang illegal yung meron kang ghost project. Si Bongo, wala yung mga kamag-anak niya na contractor, walang substandard na proyekto. Walang ibinigay si Bongo sa mga insertions niya, projects diyan sa pamilya niya na yan. At kung anuman ang business transactions nila, so long as maayos yan, wala silang demanda ng palpak na mga proyekto nila, walang problema dyan. Ang may problema po is yung pinirmahan mo yung budget na napakaraming pagnanakaw. Pinirmahan mo yung blankong BICAM report. Pinirmahan mo yung isang budget na hindi na nga pinrioritize yung edukasyon, tapos sabi mo legacy mo edukasyon, gago. Hindi nyo nga pinaprioritize yung edukasyon eh. Yun po ang masama, mga bossing. Walang proyekto ang bayaw ni Chis sa Sorsogon. Kahit man wala siyang proyekto doon. Ginagamit lang yung issue ng kamag-anak para pagtakpan ng kasalanan ng mga tunay na sangkot. Martin and his cronies are using the same playbook over and over and over again, mga bossing, to protect themselves. Para ilagay yung blame sa iba at ayun na nga. Masabi na si Martin ang hindi most guilty. Hindi mangyayari lahat ng mga issues natin ngayon kung hindi dahil kay Martin Romualdez. Kaya nga siya pa din ang ginawang Speaker of the House ng mga congressman ngayon eh. Dahil busog na busog sila nung panahon ni Martin Romualdez noon eh. Nabisto ngayon, hindi na nila maitago. Kaya anong ginawa ni Bongbong Marcos? Pinasibak niya. Pinapalit niya si Bogie D. Bakit naman ipapalit ni Bogie D ni Marcos si Bogie D at ang plano lang yata nung kanyang pinsan mag-leave eh. Leave of absence. Hindi. Walang leave of absence. Tanggal ko. Ba't niya tinanggal yung pinsan niya kung hindi sila nagdedelikado ngayon? Yan ang totoong issue natin diyan. Grabe, di ba? Umpisa pa lang umatikabo na.
Pero dito tayo, meron pa tayong isang issue ngayon. Ito si Inday Sara, meron na namang sinabi patungkol sa flood control projects. Commission for Infrastructure. So paniwala ko, Binuo para kontrolin ang naratibo. Ito raw para kay Vice President Sara Duterte ang dahilan kung bakit binuo ng Administrasyong Marcos ang Independent Commission for Infrastructure. Yes, kontrolin. Kanina, yan yung pinag-uusapan natin kanina para kontrolin, binuo para kontrolin ang naratibo. O ano yung naratibong inaano nila ngayon? Pinipresenta sa tao? Na si Romualdez gagawing state witness. When you say state witness si Romualdez, siya yung least guilty. So kung siyang least guilty, sinong ituturo niya na amo niya? Si Bongo? Si Jesus Escudero? Si Inday Sara? Anak ng tinapay na yan, so paniwala ko, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Yan ang paniwala ni Nililegitimize yung kwento na gusto lumabas. Bakit ko pinost dyan? Hanggang ngayon, wala pang Blue Ribbon Committee hearing. Tapos sinabi ni Tulpo na magfo-focus naman siya sa Farm to Market Road. Kaya walang hearing ngayon kasi ayaw nilang may lumabas na bagong issue. Gusto nila, mai-release nila yung inilalagay nila sa utak ng tao through media at saka mga vloggers nila. Itong ICC ang legit, itong ICC ang may direksyon. At kung ano yung istorya na lumalabas sa ICI, kung ano yung istorya na pinalalabas ng ICI, yun yung ina-amplify nila para yun yung maisip ng mga tao. Kaya nga walang hearing pa ngayon ng Senado ng Blue Ribbon Committee. Bagamat naka-break yata sila, pero kaya nga wala pa at pinahinto muna nila yan tentatively para ang isip ng tao mag-focus doon sa mga inilalabas na propaganda ng ICI. Vice President Sara Duterte sa pag-iimbestiga ng ICI o Independent Commission for Infrastructure sa maanumalyang flood control projects, lalo't hindi bukas sa publiko ang mga pagdinig. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento ng nangyaring korupsyon. At yun ang i-feed nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. Nauna nang sinabi ni Duterte, bagaman siguradong hindi aabot sa kanyang flood control scandal, iuugnay pa rin daw siya rito at anyay gagawan ng kwento bilang konektado kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo. Kasama sa iniimbestigahan ng Ombudsman at DPWH ang CLTG Builders na pag-aari ng Amanigo. Hindi ko po alam kung bakit meron pa investigation ang ICI. Ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Magagawa nila na mag-case build-up gamit ang resources ng Office of the President. At i-file nila yun, diretso, sa ombudsman o kung saan man na korte. Pero bakit kailangan pa niyang magbukas ng ICI, ng komisyon? Patuloy na hinihingi ng GMA Integrated News ang panig ng ICI at Malacanang. Dati nang sinabi ng Pangulo na hindi makikialam ang Malacanang sa magiging trabaho ng komisyon at wala ring sisinuhin sa investigasyon kahit paraw ang kanyang pinsan na si Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Dadalo dapat si Romualdez sa ICI hearing sa Miyerkules, October 22. Pero ayon sa ICI, hiniling ni Romualdez na ipagpaliban muna ito dahil sasailalim siya sa medical procedure. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Romualdez. Hindi naman namin pwedeng hindian. No? So, basta wag lang siya aalis ng bansa for medical check-up. No? So, ayan. Ano ba sinabi ni Inday Sara doon? So, yun nga yung sinasabi ni Inday Sara na ang sinabi ng Malacanang, hindi daw sila makikialam sa investigasyon ng ICI. Pero may pronouncement din ng Pangulong Bongbong Marcos na malabo akong madamay dyan. Malabo akong madamay dyan. Wala akong alam dyan. Ganito, ganyan. So, akala ko ba wala kang pakialam?
Akala ko ba hindi ka makikialam tapos nagkokomento ka. So parang ngayon pa lang ikaw nagbuo ng ICI tapos sinasabi mo na wala kang kinalaman sa corruption na yan. Tangina, ba't nag-ICI pa? Yes, I think Chairman Reyes agreed to a postponement. Hindi raw nakikita ni ICI Commissioner Rogelio Babe Singson na makakaapekto ito sa takbo ng investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok Ayun. Diba? Sasabihin mo, hindi ka involved. Tapos, nagbuo ka ng komite. Oh, Diyos ko naman, oh. Oh, eto na nga, meron pang isang balitang malupit. Oh, speaking of freedom of expression, tatanggalan nila ng pensyon ang mga retiradong militar dahil lang sa kanilang paglalabas ng saloobin. Alam mo, gusto ko lang sabihin sa mga nasa posisyon pa ngayon dyan sa militar na pagdating ng panahon, magre-retire din kayo at inaasahan nyo yung retirement ninyo. Okay? Ang problema kasi, dahil ang gobyerno natin ngayon, 10 ng lahat ng mga nakikisimpatya sa gobyerno na ito, umiikot ang kanilang mundo sa pera dahil mga kurakot ang mga buwaka ng ina. Dahil umiikot ang utak nila sa pera, akala nila yung mga tao kaya nilang kontrolin sa pera. Tinan mo, yung si Romualdez, nung panahon niya, namigay ng ayuda. Kinontrol niya yung mga tao sa pamimigay ng ayuda. Kinontrol niya pati yung mga congressman na kung hindi kayo aayon sa akin, wala kayong mga budget sa pera. Ngayon naman, ginagawa din nila yung same formula sa mga retired military personnel. Dahil yung mga retired military personnel na mga matitino, nagsasalita talaga tungkol sa korupsyon. Tapos ngayon, ang panakot netong mga hudas na mga uniformado na aktibo pa, tatanggalan sila ng pensyon dahil lang sa nagsasalita sila ng against sa gobyerno. Pribadong tao na sila at saka yung pension na yan, pinaghirapan nila yan, pinagtrabahuan nila yan, tapos tatanggalin nyo lang dahil ayaw nyo na nabibisto kayo kasi di umano may mga ghost military projects din daw. Pwede nyo namang i-deny yung mga yan at pwede kayong magpakita ng pruweba bakit kailangan nyo takutin itong mga nagsasalita na tatanggalan sila ng pensyon. So ibig sabihin nyo nang hawak nyo sila sa leeg hanggang sa retired na sila, hawak nyo pa rin sila sa leeg. Pinaghirapan man nila yan, hindi naman sa inyo yan. Ang mga Pilipino nagbibigay ng buwis para may pambayad din dito sa mga pensyon ng mga magigiting na mga militar na ito. Tapos, kung makaasta kayo, babawiin nyo, tatanggalan nyo sila ng pensyon, parang putang ina nyo kayo ang may monopolya sa pera ng taong bayan. Gustong-gusto ng taong bayan na nagsasalita itong mga retiradong mga opisyal na ito dahil at least alam namin pare-pareho na we are in the same page. Pare-parehas kami ng obserbasyon sa bayang Pilipinas. Bakit hindi nyo kumbinsihin yung mga amo ninyo na magnanakaw na tumigil sa pagnanakaw para walang nagsasalita against them? Noong panahon ni Pangulong Duterte, may mga retired military officers ba na nagpapakita ng kanilang pagkadismaya kay Pangulo? Kay Pangulong Duterte? Wala. Mayroon bang threat na tatanggalan sila ng mga pensyon? Wala naman. Tinaasan pa nga ni Pangulong Duterte yung mga pensyon nila Ganyan kamahal ni Pangulong Duterte ang mga uniformado, pati nga sweldo ng mga pulis, sundalo, tinaas niya Dahil mahal niya, tapos ngayon, tatanggalan nyo sila ng pensyon dahil lang nagpapakita sila ng pagkadismaya sa gobyerno. Tanginan nyo, puros kayong mga kawatan. Lahat kayong mga militar na aktibo, lahat na kayo. Kasapakat na rito sa pagnanakaw sa taong bayan dahil pinapayagan ninyo etong mga taga-gobyerno na gamitin kayo laban dito sa mga matitinong retired officers. Pag nag-retire kayo, sana kayo lahat na mga nasa opisyal ngayon, sana wala rin kayong retirement. Mga hudas kayo. Wala. Ito. Mula 2023, babala naman ang
Pinabulaanan ng AFP ang umano'y bilyones na military ghost projects mula 2023. Babala naman ng AFP, posibleng matanggalan ng pensyon ang mga retiradong miyembro na nagpapakalat ng fake news. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cos. Sabi mo lang yun na fake news kapag nagpakita ka ng pruweba na yung mga sinasabi nila hindi totoo. When you deny something, you have to show proof na hindi totoo yung sinasabi sa'yo. So, for example, si Bongbong Marcos, when we say addict siya, how can he just deny it? Oh, hindi nga niya ma-deny eh. Oh, pero instead of denying it, Bongbong Marcos has to show proof na hindi talaga siya addict. O ngayon, kung may mga nagsasabi, kasi hindi masisisi mo ba yung mga military personnel? Masisisi mo yung mga military personnel na ano sila, na baka ninanakawan din yung mga militar. Samantalang yung flood control project na nga lang, ninanakaw pa eh. Mga laptop na nga lang sa Department of Education, ninanakaw pa eh. Ito pa kayang sa militar, di ba? Pwede rin magkaroon ng corruption dyan. Kaya siguro nagtatanong sila, baka may mga ghost projects din dyan. Nagtatanong sila, you can just affirm to them or confirm with them na walang ghost military project, hindi papayag ang military na magamit sa corruption. Ganun. As simple as that. Bakit kailangan nyo silang takutin? Posibleng mawalan ng buwan ng pensyon ang mga retiradong military personnel na nagpapakalat ng maling impormasyon at nag-uudyok ng pag-aaklas laban sa gobyerno. Yan ay ayon mismo sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, bagamat maituturing ng sibilyan ang mga retired personnel, pag-aaralan nila kung pwede pa rin silang habulin ng court-martial. The legal channels determines that this is so, then we will... Takin mo, gagastos pa kayo para dyan. Para lang hindi kayo batikusin, you have to silence them. Oh, there are, na sila eh. Mga retired na nga sila eh. So basically, even if they are getting something from this government, which is mandated by law na sila ay may matanggap na na pensyon, hindi nyo sila dapat pigilan sa malayang pagpapahayag, lalong-lalo na they're not part of the military anymore. Kayo, yung mga active, pwedeng hindi kayo dapat nagpapakita ng bias. Tahimik lang kayo kung aktibo kayo. Pero when you're not active anymore, when you are retired, pwede na yun. Diyos ko naman kayo. So ano yung habang buhay, nakatikom ang mga bibig ninyo? Natatakot ba kayo sa nangyaring military junta dyan sa Burkina Faso ni Traore? Natatakot ba kayo sa sa mga pagpapalit ng rehimen, pagpapatalsik sa mga sa mga leader dyan sa Madagascar, dyan sa Nepal? Natatakot ba kayo? Alam nyo, ang takot lang matanggal sa posisyon yung mga magnanakaw. Yung mga kawatan na kumikita sa posisyon, yan lang ang takot. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Natatakot ba si Inday Sara na hindi na siya pwedeng tumakbo sa gobyerno? Ang natatakot, Pilipino. Bakit? Mas kailangan natin si Inday Sara kaysa tayo kay Inday Sara eh. Hindi tayo kailangan ni Inday Sara, well-off man yung pamilya nila. Kung yan, hindi na yan makatakbo sa politika, baka tuwan-tuwa pa yan eh. Ang nakakaawa, mga Pilipino. Siya na nga lang yung matinong pwede nating asahan, madi-disqualify pa. Kaya siya ipinagtatanggol ng tao. Hindi natatakot si Inday. Si Kiko Barsaga natatakot na matanggal sa Congress? Hindi. Bakit? Ba't ako matatakot na matanggal? Hindi naman ako yumayaman dahil sa pagiging congressman. Magkano lang ang sweldo ng congressman? Ngayon, ikaw takot kang mawala sa presidente, takot kang mawala na congressman kung yumayaman ka, kung negosyo mo yung pagnanakaw sa Kongreso at saka sa Malacanang. Kung yan ang purpose mo, matatakot ka talagang bumaba, matatakot ka talagang mawala yung perang nakukulimbat mo. Di ba? Hindi natatakot yung mga Pilipino, natatakot mawalan sa serbisyo. Kayo, takot kayo mawala sa serbisyo. Bakit? Malaki ba yung pakinabang nyo dyan sa serbisyo? Bukod sa kapangyarihan, malaki ba kinikita nyo dyan? Magkano lang mga sweldo nyo? Will follow. The AFP is not gonna take this sitting down. So we are aware that all of these things are happening, and of course, we will react accordingly po.
Ayon sa Philippine Navy, retiradong 2-star general ang pinakamataas na ranggong na monitor nilang nagpapakalat umano ng fake news. May buwan ng pensyon daw na 160,000 pesos ang isang retired 2-star general. Lahat ng retirado ay tumatanggap ng pensyon. And pag tumatanggap ka ng pensyon sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo. Hindi. Mandato ng gobyerno yan. Ano yan? Binipisyo yan. Tanga. So kung halimbawa ako, galit ako sa gobyerno, may natatanggap akong pensyon sa SSS, hinulugan ko naman yan. Tatanggalin niyo yun? Hindi pwede yun. Hindi lang naghuhulog yung mga dating membro dahil yun ang sinasaad sa batas. At according sa batas, hindi nyo pwedeng baliin yung batas. Pag nag-retire sila, naabot nila tong edad na ito, wala silang mga problema nung sila'y nagsiservisyo, wala silang mga kaso, nag-retire sila ng maayos, tatanggapin nila yan as benepisyo. Gago. Benepisyo nga, tas tatanggalin mo. Ano ka, Diyos? So ito ay kasama sa pinag-aaralan ng ating mga legal officers ng AFP. Una nang ibinunyag the AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ilang retired officers ang nanawagang i-withdraw ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay sa gitna ng mga protesta kaugnay ng mga anomalya sa flood control. May rason eh. Hindi naman ang ganda-ganda ng ginagawa ni Bongbong. Hindi naman sila nagre-request na bumaliktad kayo kay Bongbong sa kabila ng magandang ginagawa niya. Wala namang ganun. Di ba? Hindi naman nila sinabi na ang ganda ng ginagawa ni Bongbong. Bumaliktad tayo. Hindi naman maraming issue. Ang daming pagnanakaw. Ang laki ng utang ng Pilipinas. Walang programa. Hirap na ang Pilipino. Ang daming ninanakaw tapos ayaw nyo na itong mga retired. Miski nga ako Ako nga kung pwede lang magsabi rin ako na alam nyo dapat bumabaliktad na kayo sa dami ng mga pagnanakaw na ito Kaya lang makakasuhan naman ako ng sedition. Hindi ba? Wine-weaponize nyo kasi yung batas para hindi kayo masita Hindi ba pwede yan mga sir? Hindi nila gustong bumaliktad, tumalikod sa gobyerno dahil maganda gobyerno. Kaya sila nanghihikayat na tumalikod sa gobyerno kasi pag nanakaw ang ginagawa ng gobyerno, masama ba yun? Masama ba na manghikayat ka na doon tayo sa tama, wag sa mali? Para sa akin, hindi masama yun. Pero wag. Bayaan nating matapos itong termino ni Bongbong Marcos. Singilin natin siya pag wala na siya sa posisyon. Oo, lahat ng mga ginawa niyang kahayupan sa Pilipinas, pabayaan natin na gusto ko mabuhay ito ng matagal Para lahat ng karma niya, maramdaman niya hanggang sa siya na yung manalangin na mamatay na siya Di ba? Kunin mo na ako. Yung hindi, diyan ka lang, masakit. Diyan ka lang. Yun nga ang gusto natin Pero sana lang sa mga military natin, huwag kayong balat sibuyas. Kung yung inyong mga dating opisyal na nagsasalita ngayon dahil sa korupsyon, wag na natin silang pigilan kasi karapatan nila yan. Ngayon kayo bilang mga nasa posisyon, kayong mga nandiyan sa military pa, kayong mga sundalo pa na aktibo, mga opisyal, bigyan nyo sila ng assurance na, mga sir, pwede ka ba makausap? O nakita ko tong mo. Gusto ko lang malaman mo na hindi naman kami nagtutulog-tulugan. Sumusunod lang din kami doon sa chain of command. Pero hindi naman ibig sabihin nun na pinababayaan na namin yung mga Pilipino na mag-suffer dahil sa corrupt na gobyerno na ito. Hindi po yung ganun. Pasensya na po. Wala. Alam mo yun, madadaan naman yan sa matinong usapan Bakit kailangan magpataasan kayo ng ihi? Dadating din yung panahon. Actually, yan din ang hinahintay nyo, yung retirement nyo Darating yung panahon na wala na kayong mga sinusunod na mga amo. Pag wala na kayong sinusunod na mga amo, pwede na kayong magsalita ulit according sa inyong isa inyong laman ng inyong puso at isip. 'Di ba? So bakit kailangan yung pigilan itong mga retired na sa tinagal-tagal na panahon sumunod naman sila sa chain of command? Ngayon na wala na sila sa chain of command, bumabati ko sila sa gobyerno, ibigay nyo na sa kanila yun. Mantakin mo 60 years, 65 years na sila na nakikipaglaban para sa mga presidente na yan, tapos ngayon na nakikipaglaban na sila para sa Pilipinas, para sa mga Pilipino, pipigilan nyo.
Magre-retire din kayo balang araw. projects. Pero panawagan ngayon ng mga opisyal sa mga retired military personnel. Huwag nating haluan ng malis, huwag nating haluan ng konting double meaning yung ating mga mensahe na ang taong bayan ay malilito, ang kasundaluhan ay malilito. Samantala, pinabulaanan ng AFP ang umano'y 15 billion pesos na military ghost projects Yun, i-deny nyo yung 15 billion na military ghost projects. I-deny nyo. Kung hindi talaga totoo, i-deny nyo. Show proof na hindi kayo kasapakat sa pagnanakaw. Yun lang naman yun eh. Yun lang naman yun. Kung talagang hindi naman kayo nagnakaw, bakit kayo magagalit kung kine-question kayo kung nagnakaw ba kayo? Sabi ko, kung ako hindi ako adik at sinabi na adik ako, magpapadrug test ako kagad. Ba't ako matatakot? Eh paano kung talagang adik tong presidente, walang accountability, hindi nagpapadrug test, as adik talaga, mantakin mo sumusunod kayo sa adik? So sinong matino? Kayo na mga nasa gobyerno, mga nakaupo, mga aktibo pa sa serbisyo, sumusunod sa adik, o yung sa mga retired military personnel na ayaw sumunod sa adik? mula 2023 hanggang 2025. DPWH daw ang nag-i-implement ng mga military project sa ilalim ng kanilang TICAS program. Tinutukoy lang daw ng AFP ang mga pasilidad na kailangan nila at ang magiging final recipient ng proyekto. Wala po kami sa bidding process, wala po kami sa procurement process and any to that effect. So, maling-mali po no, na ipakalat na meron pong anomalya sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Yan, okay yan ma'am. I-deny, okay yan. Di mabuti kung ganun. Salamat naman kung ganun, at least hindi corrupt ang military. Kaya nag-iisip ang mga tao na even the military is corrupt, even the PNP is corrupt, and other agencies are corrupt. Kasi nga, corruption ang legacy ng gobyernong ito. Magnanakaw si Marcos Sr., si Imelda, pati si Bongbong na na magnanakaw. O kaya talagang mapapaisip sa military, baka meron din. All you can do is deny and to show proof na talagang wala. That's good. At least hindi involved ang military sa corruption. Mabuhay ang AFP. Wala po. Iginiit naman ng Philippine Navy na magpapatuloy pa rin ang air surveillance flights ng militar sa West Philippine Sea sa kabila yan ng pagbuntot ng China sa eroplano ng Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ng maritime Ayun. Merong isang When a man once vlogger. Ayan. Ito medyo mainit din kasi itong issue na ito. Itong isang abogado na talunan kongresista. Tumakbo tong congresswoman eh. Congressman ba? Congresswoman. Anyways, kung ano man ang may pututoy man siya o wala, hindi yun ang issue natin. Ang issue natin dito, for some time, itong tao na to, si Attorney Oliva, itong tao na to, for some time, binabati ko siya talaga yung gobyerno. And natuwa tayo sa kanya dahil nakikita natin na pinapaliwanag niya sa atin in layman's term na medyo legal yung mga issues na nangyayari sa bayan natin. Marami na rin siyang mga guesting sa show, podcast ni Mayor Baste at ipinaliliwanag niya doon yung corruption, ipinaliliwanag niya yung mga legalities ng mga bagay-bagay, lahat halos ng issue nire-reactionan nito at ipinaliliwanag niya sa atin in legal terms na maiintindihan natin. So okay naman siya. Until nagulat tayo, bigla siyang merong ganitong vlog na tila mo si Pangulong Duterte pinapako niya sa krus. So nagulat ang taong bayan, bakit biglang naging ganun? Bakit biglang nagbago? Dati naman, yung kanyang mga opinyon pagdating sa ICC, pagdating sa corruption, talagang pasok na pasok sa panlasa natin. Bakit ngayon tila mo nagbago yung timpla? Yung tinola naglasang sinigang. Oo. And then ngayon nagulat din kasi talaga, malaking issue kasi itong ICC issue natin. Napakalaking kasi niyan eh. Unang-una sa lahat, ang batas sa Pilipinas, ang korte sa Pilipinas gumagana. So never talaga natin
na i-acknowledge ang authority ng ICC sa atin, member state tayo or not, hindi talaga natin ina-acknowledge yung kanilang authority over us. Kasi ginawa po yung International Criminal Court para magsilbing korte sa mga bansa na hindi na gumagana ang kanilang justice system. For example, diyan sa mga sa Syria, o di ba, gera. Sa Iraq, gera, ganyan. O sa halimbawa, lumala pa yung, o kaya diyan sa Ukraine. Na halimbawa, yung Ukraine, wala na ring, hindi na nagfa-function yung kanilang mga mga korte dahil sabog-sabog na ng missile, ganun. So diyan papasok ang International Criminal Court para magsilbing korte ng ng mga bansa na hindi na nagfa-function yung kanyang judicial system. Ang judicial system sa Pilipinas is functioning. Sa totoo nga, kakatalaga-talaga nga lang, kakadismiss-dismiss, pakawala nga lang ng mga dating mga nakulong na. It means gumagana ang korte sa Pilipinas. So ang authority ng ICC over the Philippines, magte-take effect lang yan kapag ang mga korte natin ay hindi na gumagana. Yun ang ating stand noon pa. Whether member state tayo or hindi. Kaya nga tayo umalis bilang member state ng ICC kasi nakikialam sila sa atin nang gumagana naman ang Department of Justice. Gumagana naman ang mga RTCs, gumagana naman ang Supreme Court, ang Ombudsman, gumagana din naman ang Sandigan Bayan. I mean, walang problema sa natin, sa mga korte natin. Bakit sila makikialam sa atin? So ngayon, nakikita natin na political, ginagamit noong mga kalaban ng mga Duterte itong ICC dahil dito sa Pilipinas, yung mga kaso, it will not fly. Again, Pangulong Duterte, before he was president, iniimbestigahan na siya ni Leila de Lima sa Duterte Death Squad. Na kahit isang kaso, walang naisampa si Leila de Lima kasi wala nga siyang ebidensya, wala naman ni isang mga taga Davao na nagsasabi, meron yung mga mangilan-ngilan na sila daw yung hitman na hindi naman nila kayang patunayan. So walang naisampang kaso ever ito si Leila de Lima sa kahit na 3 years nang hindi presidente si Pangulong Duterte, kahit isang kaso hindi na siya immune sa kaso, kahit isa wala namang naisampa sa kanya tungkol dito sa war on drugs na ito. Hindi ba? Tapos ngayon, pinadala si Pangulong Duterte sa ICC. Bakit? It means political yan. Kidnapping nga yun nangyari dyan . And you were also agreeing before. So bakit ngayon biglang nagbago itong abogado na ito? Malaman-laman natin noong nag-check itong mga magagaling na mga researcher natin ng mga DDS. Malaman-laman natin. Ito palang aling ito ay naging empleyado sa City Hall sa Tacloban. Oo, ng kapatid ni Martin Romualdez. Kayo nang bahalang kayo nang bahalang magbuo ng istorya. Pero magtataka ka, bakit siya bumaliktad? Pakinggan muna natin yung kanyang yung kanyang yung kanyang mga sasabihin dito. But law. The standard of review is not sympathy. It is error in law or procedure. Ang sinasabi niya kasi dito, mga bossing yung interim release. Ang kanyang rebuttal, bakit daw natin inaaway ang ICC kung nagre-request tayo sa ICC? Again, if you are speaking in the context ng or nasa batas, ang problema nga dito, labag nga sa batas unang-una sa lahat, yung jurisdiction wala talaga So labag talaga sa batas. Kung ang tatay mo kinidnap, ikaw ba hindi ka magagalit dun sa mga kumidnap sa tatay mo at doon sa pinagdalan sa safe house na pinagdalan sa tatay mo? Natural magagalit ka. So ang sinasabi niya, hindi daw dapat sila Inday Sara nagsasalita against ICC. Kasi nga, it's the ICC who's going to decide doon sa fate ng tatay nila. Hindi ka Duterte supporter pag ganyan. Kasi pag mali, mali. Regardless, kung nagre-request ka sa kanila, you have to fight your case. You have to inform them na mali yung ginagawa ninyo. Because kung liligawan mo sila,
Hindi ganyan ang mga Duterte supporter at hindi ganyan ang mga Duterte. Kapag mali, ipipwersa mo yung punto mo. Parang ang sinasabi nitong abogado na ito na dapat hindi kayo nagbibigay ng mga ganyang pronouncement na hindi kayo makikipag-cooperate sa ICC. Yun palang mga sinasabi nyo na yun. Sasabihin na ng ICC na talagang may flight risk na hindi kayo makikipag-cooperate kasi sinasabi nyo hindi kayo makikipag-cooperate, which is sa batas nga, hindi naman tayo talaga dapat makipag-cooperate sa ICC in the first place. Hindi tayo member state. Kahit na yung krimen nangyari nung member state pa tayo, meron tayong gumaganang korte sa Pilipinas eh. Ipinaglalaban nga natin, pwede ka ba namang makipaglaban nang nanglalambing ka? Tatanga-tanga rin pala talaga to eh. Defense must prove that the lower chamber misapplied the statute or ignored key evidence. Madaling sabihin na mali ang desisyon, pero mahirap patunayan na labag ito sa batas. This is not a retrial of humanity. It is a review of legality. Let us not forget, interim release is not a right. It is a privilege conditioned upon trust. And when a man's record is one of defiance, when his legacy is marked by thousands of deaths. So dito pa lang na alam mo na ay putang ina may something. When his legacy meron daw meron daw thousands of deaths. Gago ka ba? Narinig mo ba kung ilan yung patay na ikinakaso kay Pangulong Duterte niya? Ka-40. Saan nanggaling yung thousands of deaths? So ibig sabihin, nung binanggit niya tong thousands of deaths, alam mo na kagad kung sino ang impluwensya nito. Ang impluwensya nito, mga dilawan. Kasi dilawan lang naman ang nagsasabi na si Pangulong Duterte may pinatay na 30,000 eh. Thousands of deaths. Nakikita mo ba yung mga humaharap diyan sa sa mga press conference? Wala nga 10 eh. Saan nang galing yung thousands of deaths? And besides, anong pruweba na merong thousands of deaths? Yung thousands of deaths na yan, kasama pati binangungot eh. Lahat ng mga namatay, nasagasaan, kasama dyan eh. Yung mga unresolved na mga deaths, mga walang suspect na mga deaths, lahat yan eh, isinisi sa war on drugs eh. Hindi ba na yun, nakumpirma na natin yun? Na wala silang datos noong 30,000 na mga namatay na yun, wala silang pruweba na lahat ng ito ay dahil sa war on drugs. So bakit yun ang kanyang sinasabi ngayon? Kayo nang bahalang mag-isip kung sa tingin nyo bakit biglang ine-echo niya yung mga sinasabi ng mga kalaban ng mga Duterte. Yun nga ang depensa ng mga Duterte. Even though sinabi ni Pangulong Duterte na I take full responsibility. I take full responsibility sa lahat ng mga nangyari. It doesn't necessarily mean lahat na lang ng mga namatay kasalanan niya. Kasi parang ang bilang yata dito ng totoong mga namatay sa war on drugs, 3,000. Kasi yung karamihan dyan nanlaban. 3,000. At yung iba pa nga dyan sa yung other 27,000. Andiyan dyan na yung mga salvage, nandiyan dyan na yung mga natagpo ang patay sa ganito. So walang patunay na it's even involved sa droga. Ang sinasabi lang is, natukhang na yan. Nakasama yan sa listahan ng tokhang tapos namatay. Pero hindi nga natin alam sinong pumatay eh. Hindi ba? Kailangan kasi kapag ka nag-akusa ka, kumpleto ka talaga ng ng ebidensya. Pero pag sinasabi mong thousands of deaths na dahil naman sa pagganap sa tungkulin, operational operational yung collateral damage, parang mali naman na ine-echo natin yon. Diretso. Without trial, the court may... Without trial thousands of deaths daw without trial. Kailangan tanungin natin to kay Regal Oliva kung ano yung mga 1,000 deaths na ito. Baka may alam siya na walang trial. Magbigay ka ng mga pangalan. Alin sino sa mga namatay yung hindi na trial.
find it difficult to grant him the benefit of the doubt. In truth, the Sinasabi parang dito sa video niya, kumakampi na siya sa ICC dahil naniniwala siya na si Pangulong Duterte pumatay ng libo-libo. appeal is as much about perception as it is about procedure. To his supporters, this is a crusade against foreign meddling. To the victims, it is a fight for long-denied justice. And to the law, it is simply the next step in a due process that he himself once denied to others. Ang sinasabi niya na si Pangulong Duterte denied itong mga biktima of due process. Anong pruweba mo dyan? That he indeed denied due process. Hindi ba may mga nakasuhan? Hindi ba may mga pulis na nakulong? Ano ba ang due process? Hindi ba dapat ang due process magfa-file ng kaso ang biktima? Wala nga nag-file na kaso na biktima eh. So ang assumption mo dahil takot sa kanya hindi nag-file ng kaso. Ikaw pala hindi ka pala takot eh. Di sana pinuntahan mo tong mga ano na to, abogado ka naman. Pinuntahan mo yung mga biktima tas ikaw ang nag-file ng case. Matapang ka naman pala eh. So sinasabi niya na si Pangulong Duterte denied these people of due process. Saan mo nakuha yan? At saka saan mo anong pruweba mo dyan? Yan kasi yung sinasabi ng mga dilawan. Yan ang sinasabi ng mga pinklawan. Yan ang sinasabi ng mga komunistang congressman. Yan din ang sinasabi ni Leni Robredo noon. So, anong ibig sabihin? Dilawan ka na? O dilawang ka talaga? Na nagpapanggap ka lang na Duterte supporter? Na nagpapanggap ka lang na kalaban ng gobyerno na to pagdating sa mga maling gawain nila? Pero hindi ka naman pala talaga kakampi. Sabi ko nga kung totoo marami nang nagsasabi, baka binayaran na yan, baka binayaran na ako, naniniwala na ako. Mayaman naman kasi to Pero for the right price, lahat po for sale. Kahit yung mga pinakakatago-tagong sentimental value na bagay-bagay sa buhay mo, pag inalok ka ng pera na sobra-sobra para doon, ibibenta mo yun. Ito ngayon ang tanong. Bakit nagbago ka ng tono? Dati naman, firm ka sa paniniwala mo na ang ICC walang jurisdiction sa atin. Bakit ngayon, iba na ang tono mo? Magkano kaya? Yun ay tanong. Kung hindi naman, okay lang. Pero sa tingin mo, ikaw, magbablog ka ng ganito? Ako magbablog ako ng ganyan ng halimbawa kung ako Duterte supporter ako ngayon, talagang galit na galit ako sa Marcos, biglang magbablog ako bukas, sinabi ko na si Marcos ang pinakamagaling na presidente at si Duterte ay walang kwentang presidente, si Inday Sara ay isang animal, satanas, magnanakaw. Maniniwala ba kayo sa akin na sasabihin ko, hindi, nagising lang ako sa katotohanan? Di ba? If the appeals chamber affirms the ruling, Duterte remains detained under the authority of the international community. A community he once mocked as toothless. The community he once mocked as toothless. Toothless talaga yan. Toothless talaga ang ICC kapag ang gobyerno mo gumagana ang justice system. Toothless yan. Hindi lang yan naging toothless noong ipinagkanuno si Pangulong Duterte ng sarili niyang bayan, which is mali. Dapat dumaan sa due process. So ang sinasabi nito ni Regal Bakla na kung si Pangulong Duterte hindi sumusunod sa due process noon, deserve din ni Pangulong Duterte ang hindi mabigyan ng due process? Kala ko ba patas ka? Toothless po ang ICC sa mga bansa na gumagana po ang korte. Yun ang ibig sabihin ni Pangulong Duterte sa toothless. Hindi sila pwedeng mag-impose sa atin because our justice system is working as usual. Na magkakaroon lang sila ng kapangyarihan kapag ang gobyerno ng Pilipinas ay lugmok na at ang korte ay hindi na gumagana. Yun yung ibig niya sabihing toothless, engot. If reversed, he may walk out but not free. For the shadow of accountability will follow him
arrested. The irony is almost poetic. Noong siya ang nasa Malacanang, marami ang ikinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. Noong presidente si Pangulong Duterte, sinasabi mo maraming kinulong na walang pagpapaliwanag? Gago! Tanga! Bobo! Maraming nakulong nung panahon ni Pangulong Duterte dahil sumuko. Sumuko sila dahil sa takot na baka mamatay sila, at dahil ipinapapatay na sila ng mga amo nila, mas pinili na lang nilang makulong. Napakadaming sumuko nun. Tingnan mo yung numero, ilan yung namatay, ilan yung sumuko. Pwede ba yun ikukulong ng walang paliwanag? Alika, martial law ba nung panahon ni Pangulo? Tarantado din to eh. Hindi nagdeklara ng martial law si Duterte noon. Nagdeklara lang siguro in Mindanao pagka may gera, pero sa habeas corpus, wala bang habeas corpus noon? Aarestuin ka na lang basta-basta, hindi pwede 'yun. Kung totoong maraming inaresto noon na hindi na pinagpapaliwanag, bakit hindi kasama 'yun sa ikinakaso sa kanya? Maraming inaresto noon na hindi sa dami ng kalaban ni Pangulong Duterte noon, bakit hindi sila nag-iiyak tungkol diyan? Daming sumuko noon, hindi nga lang mga adik pati mga NPA. Ito naman si Regal siguro nung nagpapayat pati yung utak pumayat. Now he stands before a court that listens patiently, meticulously, and lawfully. And perhaps that is the true justice of it all, that the man who built his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. Because in the end... Diba? So dito, inaamin niya na ang ICC, yung tamang korte para duminig ng mga kaso ni Pangulong Duterte. Again, the crime were committed here in the Philippines. Considering na may crime talaga, the crime was committed in the Philippines, and yet doon siya tinatry sa abroad. Considering the fact that our justice system here in the Philippines is working fine. So anong klaseng abogado tong gagong to? Abogago. Kasi pumapayag ka na ibang lahi ang magtatry sa Pilipino na meron namang korte dapat dito. Kung pwedeng ikulong si Pangulo dito sa Pilipinas because crimes were committed here as what you're claiming. O tingnan ninyo, yung dating yung dating statement niya patungkol dito pakinggan nyo. Ang International Criminal Court o ICC nag-issue og warrant of arrest kay former President Rodrigo Duterte through the Interpol and was enforced by the Philippine National Police tungod sa iyang alleged involvement sa mga crimes against humanity. Kini naglakip sa mga extrajudicial killings nga nahitabo sa iyang anti-drug campaign. However, importante nga mahibalaan na ang Pilipinas dili na miyembro sa ICC sukad pa sa pag-withdraw niya sa Rome Statute ni adtong Marso 2019. This non-member status complicates the ICC's ability to execute the arrest warrant. Yun naman pala So dati ang sinasabi niya, because we are not a member of the ICC, hindi na pwede. So bakit ngayon? Ano nangyari? Ano nangyari? Bakit biglang nagbago? Pumayat ka lang, nagbago na yung isip mo. Samantalang nung tabatchoy ka pa, maganda naman yung paliwanag mo tungkol sa kapangyarihan ng ICC over the Philippines. Within the country. Kung ang Marcos administration magdesisyon na i-implement ang warrant, for sure, it will raise significant legal and political issues. The Supreme Court of the Philippines could be involved here, as individuals or groups could file petitions questioning the legality of executing the warrant. If ever na ay mga legal challenges, ang Supreme Court has the power to issue an injunction to bar the government from carrying out the arrest. Inuod ni ang mga political ramifications. So sinasabi mo may Supreme Court dito sa Pilipinas na pwedeng pigilan yan. Ibig sabihin gumagana. Gumagana mga korte natin dito. Bakit ngayon nung bago mong vlog, pumapayag ka na ang isang Pilipino
doon nililitis sa ibang bansa. Ano ba talaga, ma'am? Sir. Ma'am, sir, ano ba talaga? O public opinion ini magduwa og dako nga papel sa pagdesisyon nga pagahimuon. To cap it all, the arrest warrant from the ICC poses complex issues for the Marcos administration, particularly due to the lack of the ICC's jurisdiction in the Philippines and the potential legal actions that could... Oh, wala palang Wala naman palang ang ICC. So toothless, di ba? So naniniwala ka na doon sa sinabi ni Pangulong Duterte na toothless. Noon naniniwala ka, ba't ngayon hindi na? Bakit kaya? Ano kaya ang naging ex-deal para biglang maging tunog dilawan to? Oh, balato naman. be pursued in the Supreme Court. Buhi pamanggod ang legal system or justice system sa Pilipinas. Oh, buhay ang justice system sa Pilipinas. Ikaw mismo nagsabi sa mga previous vlogs mo. Nung chubby ka pa. Bakit ngayon, nung pumayat ka na, iba na rin yung sinasabi mo? Ano ba yun? Gulo-gulo mo. Not to mention, ang political nga epekto ani kay fast approaching na baya ang election sa 2025. Kung arestuhon ba si Tatay Digong, di ba kaha mag-alsa masa ang mga Duterte loyalist? And will this be the beginning of another political crisis? Ngano naabot man taan ni oy? Abi ko man og ang bagong Pilipinas kay united na. Scam ra di ay ning unity? So ngano mutuo pa man ta sa mga panaad aning administrasyon? Another day. Ay, bakit galit ka sa administrasyon noon? Bakit ngayon suportado mo na yung administrasyon pagdating sa pag-aresto kay Pangulo? Ikaw may something. The Regal POV. Let's talk about why the case against former President Duterte in the ICC is legally flawed. Oy, legally flawed pala eh. Ikaw nagsabi legally flawed. Yung ICC case ni Pangulong Duterte. Tapos, biglang saan kaya nang galing? Alam mo, 360 degrees eh. 360 yung pagbaliktad niya eh. From legally flawed to dapat sumunod sa batas. From legally flawed ang ICC case to dapat hindi natin inaaway ang ICC. Kaya nangyari sa'yo, Regal. Magaling ka naman eh. Pero bakit ganun? Ano kaya? Anong naging dahilan? People say his war on drugs is a crime against humanity. But let's break it down. I-breakdown daw niya. Kanina sinabi niya, yung legacy ni Pangulong Duterte ay ibig sabihin yun yung mga nagawa niya. Wala siyang ibang nagawa. Ang legacy, yun yung pinaka malupit na doon ka makikilala. Doon ka makikilala sa bagay na yun. When you ask about Bongbong Marcos, anong legacy niyan? Wala. Magngiwi-ngiwi tsaka mag-utal-utal. Si Pangulong Duterte, anong legacy niyan? When you ask people sa kalsada, sasabihin nila, yung war on drugs niya, okay talaga. Yung build. Yun yung mga legacy niya. 10 years na passport, 10 years na lisensya. Yan yung legacy ni Pangulong Duterte. So, ba't sinabi mo kanina na ang legacy niya pagpatay ng libu-libong mga Pilipino, hindi pagbibigay ng due process? Ba't biglang naging ganun? Dito naman, okay ka naman. Dili ni genocide, dili ni ethnic cleansing. Ang target sa anti-drug campaign kay mga sindikato ug mga involved sa illegal drugs. Yun naman pala Sindikato at involved sa illegal drugs naman pala. Bakit kanina sinasabi mo parang kahit matinong tao, pinakulong niya. Kahit matinong tao, pinapatay niya. Hindi naman pala dapat siya makasuhan ng crime against humanity because hindi naman pala siya gumawa ng genocide. Hindi ba? Hindi naman pala siya nag-mass murder. Ang mga namatay naman pala is operational. Police operations. Drug involvement ng mga namatay sa operation. Ba't dati ganyan ang sinasabi mo? Ba't ngayon iba na? Dili mga ordinaryong civilians. Under the Rome Statute, a crime against humanity needs to have a widespread or systematic attack against civilians and a state policy of extermination. But in the case of the Philippines,
What happened? Yes, there were deaths. Pero daghan sa mga kaso kay tungod sa police operations. Oh, maraming namatay, police operation. So dati police operation pero ngayon legacy na ni Pangulong Duterte yung pagpatay basta-basta, ganon. Ano nangyari, Regal? Bigla kang ba't bigla kang nagtae? Either na ay resistance o naasay rogue cops nga abusado. Pero ang importante, the Philippines prosecuted these rogue officers. Oh, they prosecuted naman pala. Ba't sinasabi mo walang due process? They prosecuted these police officers na sumobra sa kanilang mga nag-abuso. O it means gumagana ang justice system sa Pilipinas. O bakit pinakikialaman tayo ng ICC? So, in fact, we convicted police officers for the killing of Kian de los Santos. So kung naglihok ang korte, nganong kinahanglan pa ang International Criminal Court? oh, kung gumagana ang korte, bakit kailangan pa ng International Criminal Court? Yan yung statement mo before. Ba't ngayon nagbago? Ha? Huli ka. Huli ka. Magkano? Magtatanong lang hindi ko sinasabing binayaran ka O kasi katulad nga ako, kung halimbawa sa tinagal-tagal na panahon, binabanatan ko si Bongbong at Romualdez, tapos bukas biglang kaibigan ko na sila, puros pambabati ko sa mga Duterte yung ginagawa ko at puros kabudulan na yung pinagsasabi ko rito. Sinasabi kong si Romualdez ay mabait, si Bongbong ay walang kinalaman. Anong iisipin nyo sa akin? Na bigla na nagising ako na naginip ako yung katotohanan, yun pala, tapos okay na ako. Malamang sa malamang nabayaran ako, di ba? Ay, katulad yan, yung mga dati namang mga vloggers na hindi naman sila political, biglang naging political, tapos ang binabanatan nila si Inday Sara. Samantalang issue ngayon, flood control project, billion-billion, trillion-trillion, tapos 100 million ni Inday Sara, yun ang sinisilip. Ano ibig sabihin nun? Terrible pa naman. Talagang itong administrasyon pa naman, ang dami pa namang chismis na nagbabayad talaga ng mga tao para maging kakampi nila. Nako? Isa kaya ito, abogado na ito sa mga naalok? Do they have something dito sa abogagan na to para bumaliktad siya ng agad-agad, mabilisan? And here's another thing. Why only Duterte? Look at Mexico. Naman pala may Mexico, may Guatemala, may Amerika. Over 120,000 deaths sa ilang drug war. Colombia, decades of military operations against drug cartels. The United States, they spent trillions on their own war on drugs. But addiction rates are still rising. And yet, the ICC never touched them. But when it comes to Duterte, suddenly, they want to prosecute? Because it's political. Yan yung sinasabi natin, Regal, that ICC is political. Hindi batas yan. Yun nga yung sinasabi namin sa'yo na kung ang pretext mo is law, okay naman yung pinagsasabi mo. But talagang ang punto nga kasi natin dito, that ICC is operating hindi na sa legal They're operating ng politics na. Kasi nang nag-file tayo ng interim release, lahat naman ng parameters ng interim release sinunod natin Ipinakita natin sa kanila na pasok si Pangulong Duterte sa mga ito, at ang gusto nga lang natin kahit dyan lang din sa katabing facility, so long as matitingnan siya ng 24 oras. Matitingnan siya ng 24 oras ng meron siyang caregiver, meron siyang nurse, maaalagaan talaga siya because he's, for humanitarian purposes, he's, for Christ's sake, 80 years old na, going 81. So talagang matandang-matanda na ito. Yun lang naman ang hinihiling natin, interim release para hindi siya mamatay. Kasi ang problema, baka mamatayan dyan sa kulungan di paano na nabigyan ng hustisya yung mga sinasabi ninyong mga biktima, hindi ba? So yun ang punto dito, the ICC is not operating
on the legal basis. They're operating on political na. Oo, yun ang sinusundan nila, politics. Yan yung ano natin, yan yung pinaiintindi natin sa'yo. Murag gipili lang nila kinsa ilang dukuron. Asa ang hustisya ana? At the end of the day, this is not about defending every action in the drug war. It's about fairness. If the ICC wants to be credible, Fairness naman pala eh. So dapat naging fair ka din kay Pangulong Duterte dun sa huling vlog mo. Sana hindi mo ineko yung mga sinasabi ng mga kalaban niya. Kasi wala ka namang ebidensya eh. Even sila, wala rin namang ebidensya. Lahat naman yan, puro akusasyon lang eh. Dapat kung taong batas ka, patas ka, objective ka. Pero sa sinabi mo dun eh, na dati minamak mo yung ICC, ngayon ikaw na. So poetic justice. Parang deserve niya yun, ganun. So parang sinasabi mo na deserve ni Pangulong Duterte yung pananatili niya doon. Putang ina, kulong kaya kita doon. it cannot pick and choose cases based on politics. Kung So sinasabi mo na nga that they chose specifically PRR this case here in the Philippines because of politics. So anong legal basis na sinasabi mo kanina? Ano yung mga legal matters na sinasabi mo kanina kung dito sa dati mong vlog, inaamin mo na pinili si Pangulong Duterte dahil sa politika? Dahil sabi mo, meron sa Mexico, meron sa Colombia, meron sa Amerika. O bakit si Pangulo? Dahil kakayang-kayanin nila Pilipinas, ganon. So hindi ka rin naman pala agree dun eh. Bakit biglang nagbagong tono mo? Yun. Yan kasi ang issue dito kasi marami nagtatanong, sino ba yung Regal Oliva na yan? Pinasisikat nyo lang. Hindi. Kailangan nating sa hanay natin ng mga Duterte, kailangan talaga natin malaman sino yung gumagamit lang sa Duterte crowd at sino yung mga yung mga totoong mga Duterte supporters. Di ba? Syempre. Maiba naman tayo. Ibang balita naman. Pasensya na kayo. Medyo matagal lang in-spend ko dyan because gusto ko lang ipaintindi sa inyo na marami pa ang mga babaliktad sa mga susunod na araw. Marami pa sa mga kakampi natin yung biglang babaliktad. Sa laki ba naman ang ninakaw nila? Trilyon yung ninakaw nila. Kung kaya nga nilang bayaran ng media, kaya nga nilang bayaran yung mga vlogger na hindi naman nagpupolitika, sino yung mga susunod na tatargetin nilang bayaran nila? Yung mga bumabati ko sa kanila, literal. Kaya maraming mga marami pang mga dating kakampi natin na babaliktad. Pinakikita ko lang sa inyo kung sino yung mga bumabaliktad na, nagpapakita na ng totoong mga kulay. At nasa inyo na yun kung ipa-follow nyo pa yung mga yan. Pero dahil sobrang lakas ng Duterte crowd, madaming gumagamit sa Duterte crowd. Alam naman nila na when you go to Bongbong Marcos camp, bayaran lahat yan eh. Walang loyalty yung mga yan. Sa pera loyal yung mga yan dahil mga magnanakaw yung mga amo nila. Pag pumunta ka naman sa Dilawan, mga zombie naman yan. Sarado naman ang utak ng mga yan. Tsaka mga komunista yan eh. So kaya ang gagawin mo ngayon, tsaka dyan sa kampo ni Bongbong, puro troll yan, puro computer. Puros mga mga troll farm yan. Pag pumunta ka sa crowd ng mga Duterte, makikita mo mga totoong tao talaga yung kasama mong nakikipaglaban at yung magtatanggol sa'yo sa tuwing may mga issues na pinalulutang sila tungkol sa'yo. Mga OFW na may mga muka, mga Pilipino na talagang nagmamahal sa bayan, diyan. Kaya ang dami rin na mga dating Dilawan, dating Pinklawan na nandito sa atin ngayon and they enjoy our crowd. Nai-enjoy nila yung crowd ng mga Duterte kasi ang Duterte die hard talaga yan. Tsaka matatalino yan. Kaya ganun. Pero sige, dito naman muna tayo. Baka mga bossing, ayan, I hope na nagustuhan nyo itong ating mga balita. Pero ayun, nakakadismaya pero hindi tayo hinto. At pangako na hindi tayo magbabago ng posisyon patungkol sa mga issues na kinakaharap ng bayan natin. Hindi tayo hihinto kahit sinong mag-alok sa atin. Hindi tayo hihinto sa pagbatikos sa mga kawatan sa Pilipinas, lalong-lalo na dun sa mga lumalabag sa batas. Kaya
abangan ninyo, marami pa na mga personalities, mga vloggers, content creator ang babaliktad pa. Abangan niyo yan. Kasi nga, grabe talaga ang propaganda ngayon para mailihis sa totoong mga magnanakaw sa Pilipinas yung atensyon ng tao. Marami pang mga content creators dyan na gagamitin nila na dating gumagamit sa Duterte crowd, na gagamitin nila para kunyari nadismaya na sila, kunyari nagising na sila sa katotohanan, para palabasin na ang Duterte crowd ay toxic, ang Duterte crowd ay fake news, ang Duterte crowd ay kalaban. Oo, lagi niyong tatandaan yan. Meron pa yan, marami pa yan. Abang-abang lang. Maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. Rest assured na ang Banateros Brothers, banat by Coach Oli, Master Judea, si Jay Guevara, si Paring RJ at si Sir Jack, rest assured na kaming mga Banateros, dun kami sa pagtama palakpakan, pagmali banatan. Kahit kakampi pa yan, pag nagkamali yan, babanatan natin yan. Yang mga dinadamay ngayon, sila Chis Escudero, sila Bongo, kung totoong may mga kasalanan ng mga yan, pako natin sa krus yan. Makakasigurado kayo dyan. Pero alam naman natin siguro yung diversion lang at saka doon sa totoong mga magnanakaw sa kaban ng bayan. So bantay-bantay tayo dyan mga bossing. Mabuhay kayo. I'll see you again next vlog. The next performance will start momentarily.